So, napaka-importante ng role namin. Kasi sa mga information na inihahain namin, mas lalo tumitibay ang identity ng pagiging Pilipino natin. Sa University of the Philippines, bago pa maitatag ang University Library noong 1922, nagsilbi ng pangunahing sanggunian ang mga aklatan ng iba't ibang kolehiyo at unit. Kabilang dito ang UP College of Media and Communication Library na mula 1969 ay patuloy na tumutulong sa paghubog ng komunikasyon at pambansang identidad. Ayon kay Dr. Gladys Florendo, ang kasalukuyang head librarian ng UPCMC, hindi lang libro ang laman ng aklatan. Espasyo rin ito ng talakayan kung saan nagtatagpo ang mga tanong at pananaw. Ang UPCMC Library ay naitatag noong November 3, 1969. Noon pa man, malinaw na ang layunin nito ay maging sentro ng kaalaman at maging sanggunian para sa mga estudyante at mga kaguruan ng CMC sa larangan ng komunikasyon. So, hindi lamang ito imbaka ng mga libro, ng mga aklat, kundi isa rin itong espasyo para sa talakayan kung saan nagtatagpo ang teorya, praktika, pati na ang kultura ng media. Yeah. Kung usapan naman ang resources, isa ang UPCMC Library sa may malawak at malalim na koleksyon nito. Nagtatampok ito ng multi-format collection mula sa mga traditional na print materials hanggang sa digital resources. So sa print collections, meron tayong mga books at mga journals, pero meron din tayong mga digital resources at mga subscribe databases katulad ng EBSCO, ng JS Store, ng mga Web of Science, press readers at marami pang iba. Meron ding audiovisual collections na naglalaman ng pelikula, dokumentaryo at broadcast materials na nagsisilbing practical na sanggunian para sa mga estudyanteng gumagawa ng film at saka ng mga broadcast projects. So, marami talaga tayong mga resources na iba-ibang format. Gamit na gamit ang ating e-resources dito. Pero marami pa rin ang gumagamit ng ating print collection. Pero napapansin ko sa ating mga library users dito, mas prefer nilang magstay sa library dun sa mga spaces natin. Kasi aside sa napaka-comfy ng ating mga nung ibang mga lugar natin dito, ando dun din yung comfortable sila sa mga librarians. Hindi naman dahil sa ako'y taga dito. Pero masasabi kong approachable ang mga librarians natin at mga mababait. Maliban sa mga resources ng UPCMC Library, aktibo rin ito sa iba't ibang programa at inisyatiba para sa mga scholar ng bayan. Layunin nitong suportahan ang komunidad ng UP sa kanilang pag-aaral, pananaliksik at paghubog ng kritikal na pag-iisip. Hindi lang mga books, mga print resources at mga electronic resources ang meron tayo. Meron din kami mga programs and initiatives dito sa CMC Library. Meron kami tinatawag dito na Live and Learn. So sa Live and Learn Orientation Program, meron tong 3 modules. Yung unang module namin dito, ito yung General Library Orientation, in which twice a year, nagbibigay kami ng orientasyon sa lahat ng mga students dito, mga nagre-request ng mga faculty. Pag may magre-request din sa aming mga faculty, yun din. So, ang focus nito ay information about the different library services na ino-offer dito sa CMC, pati mga online resources at saka mga available library spaces na po pwede lang magamit. So yung pangalawang module ng Live and Learn orientation program, ito yung specialized orientation wherein yung ang focus naman nito ay pagbibigay impormasyon sa mga specific databases na gusto nilang matutunan. For example, gusto nilang i-navigate yung aming EBSCO resources, EBSCO database. So, pwede silang mag-request sa amin, susulat para mag-request. Kami rin, meron kaming reference librarian dito, si Miss Ai Sapalaya. Siya yung madalas na nagbibigay ng orientation
sa aming mga databases. Yung third module, ito naman yung thesis time. Nakafocus naman siya dun sa mga pag-develop ng mga research skills ng mga bata. So, katulad ng search strategies, paano paggamit ng mga reference management softwares at marami pang iba na makakatulong sa paggawa ng kanilang mga thesis. Second natin, itong tinatawag na e-search at service area series. Etong e-search namin, makikita nyo to, yung aming mga kinikreate ng mga short videos. Yung e-search, ito yung paggamit ng aming mga, paano gamitin ang aming mga databases sa simpleng paraan. So lahat ito itinuturo sa mga short videos na ginawa namin, TikTok videos. So, tapos yung amin namang service area, ano naman ang mga services, library services na ino-offer namin, like yung ROD, research on demand, yung borrowing and returning of books, nandoon din lahat yon. So wala na silang hahanapin. Di na namin nila kami kailangan tanungin. Kasi nandoon lahat sa website namin. Pero kung talagang meron pa silang question, meron kaming live chat doon. Pwede nyo kaming tanungin sa live chat, using yung live chat na sa website namin, at the same time through email. Madali kaming sumasagot. So, hindi kayo maghihintay sa amin. So, aside doon, yung katulad sinasabi ko sa inyo kanina na isang programa namin, meron kaming kapihan sa CMC Live. So, itong kapihan sa CMC Live, nangyayari to tuwing finals examination week, na kung saan nag-o-offer kami ng mga free food. Yes. Tapos at the same time, nag-extend kami ng library services namin hanggang 7 o'clock p.m. Yun. So, hanggang basta yung buong examination week, nandito kami para sa mga bata. So, at the same time, meron din kaming paminsan-minsan, nakikipag-collab din kami sa ibang mga units o office ng UP Diliman. Katulad nung last time na nagkaroon kami nung October 1 ng SAGE workshop, na kung saan nagbigay kami ng workshop sa paggamit ng AI. So, inintroduce dito yung AI ng SAGE. So, hindi lang SAGE ang may AI, of course. Sa iba yung mga databases na, subscribe databases natin, meron din ito. But ano ba yung ethical, yung paggamit nito? At paano gamitin ito ng tama? So, yun. At paano siya makakatulong sa kanila? Bilang tahanan ng mga future storyteller, naniniwala si Dr. Florendo na malaki ang papel ng UPCMC Library sa paghubog ng kinabukasan ng mga estudyante. Mula sa tamang paraan ng pananaliksik, paglinang ng kritikal na pag-iisip, hanggang sa tamang etika sa paggamit ng datos. Well, ang CMC Library hindi lang tagapag-alaga ng impormasyon, kundi active partner din kami sa paghubog ng next storytellers ng ating bansa. So, sa pamamagitan ng malawak na resources natin sa library, natututo ang mga estudyante natin ng tamang pananaliksik. So, sa ganitong paraan, ang library ay nagiging training ground ng integridad at malikhaing pag-iisip, na siyang pundasyon ng mahusay na journalism, broadcasting, filmmaking at communication research. Para sa UPCMC Library, mahalagang pagdiriwang ang Library and Information Services Month. Paalala ito na ang mga silid-aklatan ay hindi lamang repositoryo ng impormasyon, kundi mga espasyong nagpapatuloy ng demokratikong talakayan, mga lugar kung saan malayang dumadaloy ang ideya at diskurso para sa lahat. So para si CMC Library, ito ay pagkakataon upang ipakita ang aming ambag sa paghubog ng kultura, ng komunikasyon, at pagpapatibay ng pambansang identidad. So, napaka-importante ng role namin. Kasi sa mga information na inihahain namin, ando dun yung mas lalo tumitibay ang identity ng pagiging Pilipino natin. Inaanyayahan ko lahat ng mga estudyante natin na bisitahin nyo kami dito sa library. Mag-e-enjoy kayo dito. Hindi lamang sa aming mga spaces,
but also yung sa aming mga programa at mga aming serbisyo na ibinibigay para sa ating mga estudyante, library users natin per se.